Iyan mga kabombo, ano ang bibisitahon tang nasyon ngunyan o ang bibisitahin nating bansa ngayon, eto pong bansa ng Slovakia mga kabombo. And eto po, kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon si J. Paul Mahilom, ang atin pong Bombo International News Correspondent mula po dyan sa Slovakia. So yan, magandang umaga po Sir J. Paul. Si Bombo Kiarliado po ito ulit from Bombo Radio Naga. Welcome to our program, sir. Bati muna kayo sa atin pong mga listeners and viewers. So, unang-una, sa mga audience natin dyan, maraming salamat po sa paunlak dyan sa ating mahal na programa ngayon. Sa mga audience po natin, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ako nga pala si J. Paul Mahilom, dito ako sa Slovakia. To be honest with you, bago lang po ako dito sa Slovakia. Isang buwan pa lang po, mga kabayan. So, yan, antabayanan nyo po yung inyong lingkod sa mga reels natin, sa mga video natin. Ginagawa ko to para sa inyo, makatulong sa inyo dyan, mga kabayan. Alright, opo. Malaman ko, sir, o malaman namin, sir, ang Slovakia po ba, or saan po kayo dyan sa Slovakia nanunuluyan o nakatira, Sir J. Paul? Dito po sa Slovakia, kami po ay nanunuluyan sa Galanta, Slovakia po. Alright. Dito sa Pilipinas, ano naman po yung inyong probinsya, Sir J. Paul? Ayan, ako po ay laking Bisaya, Negros. Yes po, sa Negros po, Occidental. And then, naninirahan po ako dito dyan sa Laguna, sa Manila po. Laguna po yung province ko. Alright. Eto, sir, malaman lang namin, Christian country po ba itong Slovakia? Yan, sir, magandang tanong. Sa mga kababayan ko na sa inyo, sir, ang Slovakia po ay isa pong Christian country. Alright. Eto, puntahan natin, sir, yung celebration po ng New Year dyan po sa nation ng Slovakia. Paano kayo, sir, dyan mag-celebrate po ng bagong taon? Or paano mag-celebrate ng bagong taon yung mga tao dyan sa Slovakia, Sir J. Paul? Yan. Ayon po sa mga matatagal na andito, na nakausap at kasama ko rin po sa trabaho, iba rin po ang celebration ng New Year dito sa Slovakia versus dyan sa Pinas. So una-una, sa Pinas, makikita mo na hinihintay natin sumapit ang bagong taon magdamag. Bago tayo mag-celebrate, may mga pagkain, nagpapaputok tayo, nagpapayaworks tayo. Dito po, hindi po ganun bongga yung pagdiriwang ng bagong taon, mga kabayan. So dito, naghahanda din sila ng pagkain, pero syempre, ibang-iba din po, hindi sila nagse-celebrate din sa labas, sa bahay lang din po. Sa loob lang sila ng bahay. Ibang-iba po talaga dito. Alright. Eto, Sir J. Paul, malaman namin dito sa Pilipinas kasi, sir, uso yung mga paputok. May mga naputukan na nga ngayon dito sa Pilipinas, sir. What about dyan, sir, sa Slovakia? May mga nagpapaputok din po ba dyan sa Slovakia kapag New Year, Sir J. Paul? So, yan. Natanong na rin po. May fireworks po sila, pero hindi katulad natin mga Pinoy na hapon pa lang, at maga, tanghali, hapon, may naririnig na po kayo paputok. Hanggang gabi, pagsapit ng bagong taon, may paputok na po. Pero dito po sa Slovakia, hindi po ganon. Well, tahimik lang po yung lugar. Nagpa-fireworks lang po sila, pagsasapit na po ang bagong taon. Yes po, ang nakita po namin dito sa pamilihan, last time na nagpunta kami dito sa pamilya, marami sila ditong kwitis, yung lumilipad lang po hindi uso dito yung hinahagis dyan sa kalye, sa daan. More on fireworks po talaga yung lumilipad po talaga. Alright. What about yung mga torotot, Sir J. Paul? Kasi yung iba takot naman magpaputok dito nga sa Pilipinas, di ba? May mga torotot or mga alternatibong pangpaingay like kaldero, kinakalembang, mga ganon. Diyan sa Slovakia, sir, meron din bang mga ganyan pag New Year? Wala po akong nakita ng torotot. More on fireworks lang po sila. Yung kaldero, siyempre, sa atin, parang traditional na sa atin yan.
kung magdiwang tayo ng bagong taon, ganyan po. Pero dito sa Slovakia po, hindi po. May mga selected na ah, way lang po, gagamitan tulad ng fireworks, yun lang po yung ano nila dito. Fireworks lang po. Okay. Yun. Yung mga pampaswerte, sir, yung halimbawa, yung pungsoy, yung mga pungsoy, yung pusang gumaganon-ganon, yung horoscope, numerology. Meron po bang ganyan na paniniwala dyan? O naniniwala po ba dyan yung mga taga-Slovakia, Sir J. Paul? Sa aking observation po, parang dyan lang po sa Pinas lang po talaga yun. Mm. Dito po, wala po. Mm. Siguro po. Kasi wala po kasi kaming nakikita na may pungsoy, may ganun po dito. Kasi hindi po katulad sa atin na tayo paniwalain po talaga sa ganyan. Sila po siguro may paniniwala din po sila, pero hindi pa natin alam mas talaga yung kung ano man yung paniniwala nila. Alright. What about yung mga pamahiin, Sir J. Paul? Like, pag New Year, tumalon ka. Pag halimbawa, pandak ka, mababa ka, hindi ka gaanong kataasan. Pag New Year, tumalon ka. Tumalon ka sa bubong ng bahay para tumangkad ka daw. Dyan sa Slovakia, may mga ganyan din po bang paniniwala, Sir J. Paul? Or katulad Siguro niyan? sir sa ating mga Filipino community sir, oo, meron dito. Pero sa mga lokal po, Slovakia po, wala po. Wala Kasi din. ang mga tao po dito sir, kahit di na po sila tumalon, ang lalaki na tatangkad na po nila. Iya. Kaya po, yun po. Oo. Iyon. So ano naman sir yung yung dipuntahan natin yung mga pagkain, Sir J. Paul, dito sa Pilipinas, mga typical na pagkain yung hinahanda, pansit, bihon, spaghetti, karne, hamon, mga ganyan, may salad. What about dyan sa Slovakia, sir? Ano naman po yung mga pagkain na talagang inihahanda, binibida kapag bagong taon, yung hindi pwedeng mawala sa mesa pag New Year, Sir J. Paul? Ayan, sir. Tulad po na nasabi ko sa inyo kanina, ay yung pagkain po nila ay same lang po sa hinahanda po nila diyan po sa pagdating po ng New Year. Same lang po kasi parang yung pagkain nila dito, yun at yun lang po talaga. Mm. Alright. Hindi po sila Yung tulad sa Pinas na kung ano po yung malikot kasi yung isip ng Pinoy, kung ano pa po yung gustong ihanda at maihanda po sa pagkainan natin kasi hinahanda po talaga hinahanap-hanap po natin ibang pagkain. Hindi po tulad dito kung ano po meron lang po sila, yun lang po yung nilalapag nila sa pagkainan. Alright. Yung mga lugar, sir, na madalas puntahan ng mga Slovakian, ano naman, sir, yung mga lugar kapag New Year na pinupuntahan po ng mga Slovakian para pasyalan, mga ganon, Sir J. Paul? Ayan sir, ang pinupuntahan po namin dito is yung sa plaza lang po namin dito sa Galanta, Slovakia. So, diyan lang po kami nagse-celebrate ng New Year. May mga cart po sila diyan, mga booth, simpleng handaan. Yung tulad po ng diyan sa Pinas na pag lumabas ka, may kainan. Alright, opo, opo. Dito sa Pilipinas, sir, eto, na bago ko makalimutan, pag hating gabi na, yung ibang mga tao nagpapaagap ng pera sa mga bata. Diyan sa Slovakia, sir, may mga ganyan din po bang mga kaugalian? Wala po sir. Hindi po talaga parehas din sa atin na talagang binubuhos po natin yung pagse-celebrate ng New Year. Hindi po tulad dito sa Slovakia, wala po. Alright. Eto, maidagdag ko na lang, sir, na katanungan. Kayong mga Filipino dyan po sa Slovakia, ano po ang inyong ganap ngayong New Year? Ano po ang inyong mga balak na gawin or plano, Sir J. Paul? Ayan. So, ang balak po namin talaga ngayong New Year, kasi madami na kami dito at may mga bagong dating pa po. Ayan po ay kami po ulit ay maghahanda po ulit ng pagkain dito sa accommodation namin. Panibagong pledge na naman po para makabili po kami ng pagkain. Sama-sama po rin po. Sama-sama pa rin kami. Nagse-celebrate po kami dito lahat ng Pinoy dito sa accommodations at tinutuluyan namin ng katulad po ng tradition diyan sa Pinas. Alright, alright, alright.
So, ngayon sir, na darating na New Year, ano po ang inyong simpleng kahilingan or siguro New Year's resolution na din as Sir J. Paul? Simple na naman yung kahilingan natin, wish natin. Una-una sa sarili natin. Bigyan tayo ng mahaba pang buhay, laging kondisyon. Yung katawan natin, ito lang yung puhunan natin sa pang-araw-araw. So, dapat laging kondisyon. Pangalawa, yan sa pamilya natin na naiwan sa tahanan, na sana ibigyan din po ng maayos na pangatawan, laging safe, at ang buong nating kababayan dyan sa Pinas, naway gabayan lagi ng may kapal, naway ilayo sa anumang karamdaman at trahedya dyan po sa ating bansang Sinilangan. Alright. Eto, sir, bago tayo matapos, bigay ko sa inyo, sir, ang linya. Kung meron kayong gustong batiin niyo po yung inyong kamag-anak, kapamilya, kababayan natin dito sa Pinas ng Happy New Year. Sige, sir, bigay ko sa inyo po ang linya. Ayan, unang-una, in advance, binabati ko po ng Happy New Year ang aking mga mahal sa buhay dyan sa Pinas, ang aking may bahay, ang aking mga anak, ang aking mga magulang, kapatid. Happy New Year sa inyo. At ganoon din po sa ating mga mahal na kababayan dyan sa Pinas. Happy New Year po sa inyong lahat at manigong bagong taon po sa inyong lahat. Naway pagpalain tayong lahat ng may kapal. Iyon. Opo. Sige, sir, ito, bago tayo matapos, bago tayo tuluyang hiwalay sa atin pong interview na ito, hindi pwedeng mawala ito, sir. Banggitin niyo po ang aming pangmalakasang battle cry na Basta Radyo Bombo. Go ahead, Sir J. Paul. Yan. Mga kababayan, Basta Radyo, Bombo.